Good evening. magandang gabi po sa akin na Facebook friends and family. Mukhang napapadalas ang aking paghingi ng paumanhin sa inyong lahat. Bago ako humingi ng paumanhin, gratitude muna. First sa Panginoon, second sa inyong lahat, that maraming sumusubaybay, maraming nagpa-participate, maraming nag-anticipate, maraming nagdwell dun sa ating CIA 365, ang ating daily vlog at yung pag-uusap-usap natin, di ba? Kaya 365 kasi nga dapat every day, so 52 weeks. Every week may topic tayo, and then dapat every day pero lumalampas, but actually Friday, I was really excited, series of meetings. So kahit na may alert sa pag-ulan at kinol off yung work at classes, si Lani ang dami ding mga meetings. So we set up series of meetings doon po sa New City Hall sa Taguig. You know, nung nagbibihis ako, parang biglang bumaliktad tiyan ko. Yung parang, it's more than just acid eh. Yung talagang bumaliktad, tapos hindi na ako nakapag-lunch. Pero natapos ko pa yung unang dalawang meeting, then umupo lang ako nung lunch. Nasa gitna ako nung pangatlong meeting nung nag-excuse na ako. And then yun nga, I don't know if it's stomach flu or kung ano man nakain ko. So, pasensya na po kayo kung minsan nga talagang hindi within 24 hours yung vlog natin. And then, of course, i-reorganize natin yung ating topics. Bago nun, bati muna ako. Laika Pangan, shout out sa iyo. Renelyn Rico Oreo, good evening. Be genuine and faithful and love. Yan. Erlinda Gaviola Marbane, good evening. Romel Valenzuela, Coach LV. Mabilis lang. Glory Evangelista, John Ray Banhao Dumalan. Ayan. Alvin Santiago, Brother Alvin, long time no see. Kanina si Ava, ang aming SK chairperson, nandyan. Kanina po, kasama ko rin dito yung ating congressman ng 2nd District na si George Bucobo, and of course yung anak niya si Sancho. So, here then with some of my pamangkins and yung brother-in-law ko and sister-in-law ko, mga kapatid, kasi leaving na for the US tomorrow. So, nandyan sila Lani sa labas. I was really meditating on what to talk about tonight. At naisip ko, sandali, September 30, mag-October 1 na. Tapos, di ba, usually, pagpasok ng Burr, Pasko na. So, although sa Facebook may konti na, I don't know sa mga ibang lugar kung may konting Christmas decorations na. But because of the anger, frustration, ng ating kababayan dito sa massive corruption, sa flood control, apektado yung ating time di ba? And ano ba pinag-uusapan pag Pasko? Di ba? It's all light, happy, love, forgiveness, etc. But di ba parati tayong nire-remind, maging ng pare, ng pastor, lay ministers, or kung sino man, and I'm addressing myself to Christians as yung spiritual side ng Christmas. Parati tayong nire-remind na to focus on Christ, to focus dun sa why He came here, giving His life, di ba? So, hindi yung regalo lang. So, naisip ko bigla na, oo nga, bakit hindi this year? Total, nakatutok tayo lahat sa corruption, sa paano isolve ang problema ng bansa, paano panagutin yung mga dapat managot, paano lumabas ang katotohanan, paano magkaroon ng genuine reform, transformation sa ating bansa, ano talaga ang repentance, pati yung word na repentance, na intriga, samantalang yun ang kailangan na kailangan natin. Debate, bawat isa na lang na nadidebate natin, and may good reason naman ba't natin nadidebate, di ba? Whether state witness ba muna, or protection, or soli pera, sino mas credible na witness, sino talaga mastermind. But having said that,
hindi ba pagdating pa lang ng Panginoon Hesukristo ang sinabi sa atin, repent, for the kingdom of heaven is near. So what does repent mean? Repent means a deep conviction na yung paniniwala mo ay mali at hindi mo na gagawin yon. Itutuwid mo yung baluktot o kaya yung kung papunta ka ng diretsyo, mag-about face ka kasi mali ang direction mo. Di ba? And what is God's kingdom? So, kahit po isang buwan, hindi tayo matatapos dun sa preaching na yon. But, ilagay na po natin na ang kingdom ng Panginoon ay perfect. Di ba? Walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang cheating, di ba? Walang corruption. Yun ang gusto natin sa ating bansa. So, why don't we follow the teachings and the sample that the Lord Jesus Christ gave us, that He was willing to give His own life kahit na we were rebelling and against Him, no? So ito, main message na pero part na rin ng ating giving thanks sa Panginoon, di ba? So we always start by saying thanks sa ating Panginoon. Giselle Reyes, kamusta na kayo? Shout out sa inyo mga kabarangay. Jake Bagilat, Manlapas, good evening sa inyo. Rose Larios, John Pulayan, good evening sa inyo. So, di ba nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo'y hindi aksidente. So baka yung iba po sa inyo ngayon lang nag-tune in, nung inumpisahan po natin yung CIA 365, parati natin sinasabi, pakisabi sa inyong katabi. So halimbawa, Junin Paular, kung may katabi ka, or Jenny Villarubia, pakisabi sa iyong katabi, hindi ka aksidente. Di ba? You're not an accident. Ikaw ay intentionally ginawa ng Panginoon. May purpose ang Panginoon kung bakit ka ginawa, no? At ang gusto ng Panginoon, maging successful tayo lahat. He created us for a purpose. He created us in His image and likeness. Having said that, na-corrupt nga ang mundo. Na-corrupt ang tao, di ba? Sa Garden of Eden, sinabi ng ahas, ng demonyo, na sinabi pa talaga ng Panginoon na huwag niyong kainin yung prutas na yan. Diba? So, dun pumasok po yung unang fake news. So, what's my point po? My point po is the Lord Jesus Christ started out, though He was perfect, He gave Himself for those who was opposing Him, who was opposing God, who was rebelling against God. So, the first lesson I want to show is that God saw hope in us. So, kung meron man sa inyo nawawalan ng pag-asa sa ating bansa, nawawalan ng pag-asa sa ating mga institusyon, etc., huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Yes, let's not pin our hope in the Senate, in the House, in the ICI, in the President, the Vice President. Let's not pin our hopes on democracy. Let's not pin our hopes on politicians, on religious leaders, on business leaders, on people na magaling magsalita. But that doesn't mean we should not have hope, di ba? We should have hope that create tayo ng Panginoon maging successful. Ang Pilipinas create ng Panginoon maging mayaman. Kaya nga nagdadasal po tayo, di ba? Your kingdom come here on earth as it is in heaven. So kung ano ang kingdom ng Panginoon sa heaven, gusto niya, yun din ipagdasal natin at yun din ang gustuhin natin dito din on earth. At ang kingdom ng Diyos ay walang corruption. Di ba? So, yes, there's no country na walang corruption. But for example, Singapore, almost wala. At yung integrity as a core value, kahit saan mo tignan, sa pamilya, sa business, sa educators, sa health sector, sa media, sa entertainment, sa schools, sa churches, sa politika, di ba? So, yun po yung sinasabi ko na hindi po trabaho ng gobyerno lang or hindi trabaho ng ICI lang, hindi trabaho ng ombudsman lang na linisin ang gobyerno. Kung may corruption sa pamilya, may corruption sa church, kung may corruption sa business, may corruption sa BIR, may corruption sa gobyerno, may corruption sa media, may corruption sa entertainment, at iba-iba po yung corruption, ha? Iba-iba po yung corruption. It starts by corrupting God's word. That's why ang sabi nga ng demonyo kay Eve, di ba? Sinabi ba talaga ng Panginoon na wag mong kainin yung prutas na yon, di ba? So, as we thank God that there is hope and that we were made for a purpose,
going into Christmas po, ilagay pa rin natin sa puso natin yan, yung righteous anger, na hindi pwede to, dapat magbago to. Na hindi pwedeng hindi parusahan, yung dapat parusahan. Hindi pwedeng hindi magbago ang sistema. Dapat nandyan lahat yan. Pero hindi dapat mawala yung hope. Now, sabi po nung iba, Kuya Alan, totoo bang may gumugulo? Any scheme, scam, pagnanakaw, corruption, pag nahuli, siyempre yung pinakamalaki ang pera, guguluhin talaga niya yan. Di ba? That's why nga, lahat kami po na nag-uusap-usap, pati kay Sec Vince nung pumunta siya ng Senate at nagkausap, kaya nga yung advice, di ba, in terms of DPWH, start with the most guilty. Kasi when you start with the most guilty at saka yung ghost, yung pinakamalaki kinita, yung pinakamalaki dinaya, you can't go wrong. Pero kapag you start listening to kung sino-sino, turuan-turuan, guguluhin ka talaga. Yung investigation of this nature, unprecedented sa laki. Pero maraming bansa ang nagkaroon ng massive corruption at nagkaroon ng solusyon. At marami ng sample ng investigation. In fact, at no point in history are we better equipped in our investigation than today? Because whether you talk about AI, cell phones, digital, data, open yung media, nandyan po lahat yan. Di ba? Sige Lani, kontakin mo ako, usap tayo. Ruben Felipe, God bless you then. Ayan, Ruben Felipe from Tuguegarao City. Yun, natutuwa ako na hindi lang po tayo from way north to way south. But ang ating mga kapatid sa Middle East, ating pong mga kababayan na nasa Europe, nasa US, sama-sama po tayo. So again, pagpasensya nyo po kung hindi every 24 hours regular yung CIA 365. I'll try to put that in order But yun nga yung topic ko po ngayon na ang Pilipinas, ang Pilipino po has the longest Christmas season. And nasa isang kanta, di ba, na sana araw-araw ay Pasko. Di ba? But Christmas is much more than giving gifts, forgiving debts, forgiving sins, reconciliation. Diba? It's about what the Lord Jesus Christ is teaching us. At una niya talagang sinabi sa atin, repent. Diba? Change the way we think. Diba? So kung tingin natin magnakaw ng konti, okay lang. Mandaya ng konti, okay lang. Or kaya yung hindi nagbayad ng tax kasi tama naman yan. O nandaya lang sa exam kasi ganito. So, if you put all of this together, nagiging kultura Kaya, yes, nakakagulat na may ghost at ganyang kalalaki. Pero hindi nakakagulat na nangyayari sa ating bansa because it has become part of our culture. Which, masakit talaga because whether you say we're a Christian nation or you say we're a very religious nation, how can you be religious then totally opposite yung nangyayari at ginagawa sa atin? Of course, the different political leanings also make it more complicated kasi nga, mas madali natin paniwalaan ang kakampi natin, mas madali nating usigin o kaya paniwalaan ang masama sa kalaban naman natin, di ba? So, Regina Pierce Prior, yan, death penalty naman. Norman Ronquillo Defensor, yan. So anyway guys, marami pa tayong pag-uusapan. But let's start with the basics. Ano yung basic po? Basic po, prayer. Prayer moves mountains. Basic po, repentance, di ba? We come to the Lord first as individuals, then as a group, as a family, as a barkada, as a church group, as homeowners associations, as a school group, as government officials, and in repentance, asking for forgiveness, asking na bumukas yung mata natin, ask na ipakita ni Lord lahat ng masama, ask na maisole. Magkakasama po to pero minsan kasi nauuna ang karitela sa kabayo Yung basics ay importanteng nandyan, di ba? Of course, yung activism natin lahat, yung pagiging aktibo nung lahat, at saka yung continuous na outrage para hindi bitawan tong issue na to. But yun nga sinasabi ko po, DPWH pa lang ito Meron po ba nagsabi na walang corruption sa ibang aspeto ng ating buhay? Gobyerno pa lang to at DPWH pa lang to.
Every day, ang daming nagte-text sa akin sa ibang departamento naman. Ah, Whether victim sila or tinuturo nila or galit, di ba? So guys, this is the time na nakikinig lahat. But this is also a time that we have to listen to God's word. We have to pray. We have to talk about it as a group, di ba? We have to learn from each other, learn from other countries. Real renewal, di ba? Hindi lang reform, hindi lang parang sige, bago tayo ng konti, di ba? So kumbaga kung diabetic ka, sige, bawasan ko na lang ng kinakain kong matamis. Hindi po, total lifestyle change, di ba? Yun po yung point ng aking pangangamusta sa inyo at ng CIA 365 tonight. So again, no, inaayos namin, hindi ko muna sasabihin kung kailan mas regular, but patapos na rin yung sesyon pero tuloy-tuloy yung budget hearings. So pray for the Senate, pray for the leaders. Kahit hindi nyo po gusto yung leader na yon, pag-pray nyo pa rin po, no? God bless you. Good night po.